Hi guys! Mike here once again dito pa rin sa ating YouTube channel, Trip ni Mike. Kamusta po kayo? Medyo natagalan po tayo mag-vlog uli dahil nga busy tayo lately sa ating job at maikli lang po kasi ang summer season dito sa Canada. Kaya naman kabilat kanan ang mga invites sa gala or travel. Lately kasi pupunta tayo sa Yellowknife sa Northwest Territories and we stayed there for over a week. At pagkadating natin dito sa Alberta, work na ulit. Wala na tayong time para makapag-edit para sa ating travel vlogs. Well, anyway, isisingit po natin ang mahalagang vlog na ito ngayon na pag-uusapan natin. At ito nga ay yung pagre-register o pagiging member sa isang association kung kayo po ay katatapos lang sa inyong course na massage therapy. At itong August nga po din, nakatapos po tayo ng course na massage therapy that we took in East West College dito sa Edmonton campus. At hindi na po tayo nagpatumpik-tumpik at naganap na po tayo agad ng isang association para maging member at makapag-start na po tayo ng ating job or magkaroon po tayo ng sariling business. Kaya naman ang highlight ng ating vlog today ay kung paano maging member or mag-register muna sa isang association na napili natin. At ito nga ay ang Canadian Massage and Manual Osteopathic Therapists Association o kilala sa tawag na CMOTA or CMMOTA. Bago po natin pag-usapan ang mismong registration sa association na ito, kailangan nyo po munang i-prepare ang mga mahalagang requirements o documents na kakailanganin ninyo sa pag-upload or pagiging member ng association na ito. Una ay ang first year diploma. Kung halimbawa po naman na ang inyong diploma ay nagsasaad na you have completed hours from first year to second year, huwag mag-worry dahil you can upload the same diploma for first year diploma section and second year diploma section. Pangalawa ay ang first year graduation transcripts. Next naman ang second year diploma. Ganun din ang second year graduation transcripts. Next ay ang standard first aid and level C CPR. In my case naman po kasi, nagkaroon po ako ng first aid training na provided sa aking work. Kaso nga lang, level A lang ito. Kaya nga, I don't have a choice but to take level C CPR na required nga kasi ng association. At ang vulnerable sector check. At kung nakasubaybay po kayo sa ating YouTube channel, pinag-usapan din po natin doon ang tungkol kung paano makakuha ng police information check with vulnerable sector search document. At tandaan po, aabutin po ito ng 10 business days bago nila ito ma-release at ito po ay may validity lamang na 90 days. Kaya naman po para sa malapit ng graduate sa massage therapy course, 1 month before you graduate, nakapag-apply na po kayo ng inyong vulnerable sector search document dahil oras po ang kalaban nyo dito. At ang karagdagang dokumento naman na importante ninyong ipro-provide ay ang letter of completion na galing sa inyong school. Mas mainam na nakasaad sa letter of completion ninyo ay from first year to second year na para isang dokumento na lang ang inyong i-upload. Again, lahat po ito ay naka-PDF file dahil i-upload nyo po ang mga ito. Reminder lang po at madalas ko po itong sinasabi na pagdating sa mga registration, importante pong isinasagawa ito gamit ang inyong desktop computer or laptop para mas malinaw nyo pong mababasa ang mga detalye at instructions na kailangan sa pagsasagawa nito. At pag nasa tapat na po kayo ng inyong computer or laptop, magbukas lamang po ng kahit anong browser katulad ng Google Chrome or Safari kung kayo po ay gumagamit ng MacBook. Then, itype po ang cmmota.com at ito na po ang lalabas sa inyong monitor.
At puntahan lamang po ang parteng ito ng Simota website, ang membership, at mag-a-appear na po ang iba't ibang selections. I-click lamang po ang Apply Now. At pag na-click na po ito po ang mag-a-appear sa inyong monitor. Sa bandang kanan, dito nyo na po ilalagay ang inyong first name and last name. Then, ang inyong email address. Sumunod naman ang gender at preferred effective date. Advice ko lamang po sa preferred effective date, bumilang lang kayo ng 4 to 5 business days after nyo pong mag-register. Dahil sa date na ilalagay nyo po kasi na ito ay siyang date kung kailan po nila kayo bibigyan ng membership ID number na kakailanganin ninyo sa pagre-register ninyo ng inyong business name. Dahil kung halimbawa pong after 1 month ang ilalagay ninyong preferred effective date, after 1 month pa lang kayo bibigyan ng ID number kahit nga ngayon kayo nag-register. At mas madidelay din ang pagre-register ninyo ng inyong business name. Sa pinakababa naman, mababasa ang Select Member Type. Makikita po dito ang Student RMT Membership, Spa Therapist Membership, Associate Membership, RMT Membership, MOT Membership, and RMT and MOT membership. At i-click po natin as newly grad MT ay ang RMT membership. Lalabas na ang list ng mga requirements na kailangan ninyong ipasa sa kanila sa pamamagitan ng pag-upload ng mga ito sa kanilang website. Then, i-click na ang next. At ito na po ang lalabas sa inyong monitor. Ito po ay ang mga questions na answerable by yes or no. At ang una ay, have you ever been a member of a professional association or college? In my case po kasi, first time ko maging association member related to massage therapy. Kaya ang sagot ko ay no. Then, are you currently a member of another professional association or regulatory college? Example ay Nurse Association, Manual Osteopathic Association, Massage Association, College of Massage Therapy, etc. Has an association or college ever denied your admittance into their organization? Has your membership ever been canceled with an association or college? Did you ever have a complaint filed against you while being a member of an association or college? Are you Canadian citizen? Is English your first or primary language in the workplace? Where or how did you hear about us? Referral name or discount code? Ang ibang mga tanong naman po kasi na ito ay magi-gauge sa inyo kung karapat-dapat po ba kayong maging member ng kanilang association. At pag na-click nyo na po ang inyong mga sagot, i-click na ang next. Sa next page naman po, ito naman ang inyong makikita. Dito na po ilalagay ang inyong contact information or address. Sa unang bahagi nito, makikita ang phone number, then alternate phone number. Then, ang inyong date of birth. Sumunod naman ang address, city, ang inyong province at country. Bansa kung saan kayo ngayon, hindi kung saan kayo ipinanganak. At pag nalagay na po ang mga detalye, i-click na ang next. At makikita sa inyong monitor ang first year education. Kailangan ninyong ilagay ang school, ang address po nito, kasama dyan ang city, province at country, gayon din ang postal code. Kung halimbawa pong may iba't ibang campuses ang inyong school, katulad po ng sa akin, may Calgary and Edmonton campus. Since sa Edmonton campus po ako mostly umaattend, then address po ay ang Edmonton campus. I-double check nyo rin po yan sa inyong transcripts kung tama ba ang nakalagay doon. If not, maaari nyo po itong ipakorek sa inyong school. Then sa bandang ibaba naman, andyan ang number of hours. Makikita po ito mismo sa inyong TOR or transcript. Then, sumunod naman ang graduation date. Ang iniligay ko po kasi sa graduation date ay ang completion date ng aking first year na makikita rin sa inyong transcripts. Sa pinakababa naman, dito nyo na po i-upload ang inyong certificate or diploma, transcript, again, ng inyong first year, at letter of completion. Sa letter of completion, kung ang detalye ay from first to second year, okay lang po yan. Pwede pong i-upload ulit ang letter na ito para naman po sa second year education. Matapos pong ma-upload ang lahat ng kinakailangang dokumento, i-click na ang
next. Sa page na po na ito, ilalagay lang din ang detalye na inilagay sa first year education section at maaaring i-click ang copy from first year para hindi nyo na po itatype ng isa-isa. Then, ilagay ang hours at graduation date. Again, makikita ang hours at graduation date o completion date mismo sa inyong transcript. Then, i-upload na po ang inyong diploma, transcript ng inyong second year at letter of completion. Sa pinakababa naman ulit nito, makikita ang list of modalities. Wala po kayong gagalawin sa mga selections na ito dahil naka-default ang mga modalities para sa mga new members. At pag okay na po, i-click na ang next. At ito na po ang lalabas sa inyong monitor. Kailangan nyo pong i-upload ang inyong vulnerable sector check o yung dokumento na galing sa police service website. Then, certificate ng inyong standard first aid. Usually naman po, pinagsasama na ang mga detalye ng certificate ng standard first aid at ng level C CPR sa isang certificate. Kaya parehong certificate ang i-upload ninyo sa part na ito. At sa bandang ibaba naman, default na rin ang mga modalities na nakikita nyo katulad ng deep muscle, hydrotherapy, joint mobilization, at iba pa. After ma-upload ang lahat ng dokumento, i-click na ang next. At dito na lalabas ang mga files na in-upload ninyo. Kailangan nyo lang reviewin ito kung may nakaligtaan ba kayong i-upload. At kung okay na po ang lahat, makikita sa ibaba ang Personal Information Protection Act or PIPA. Meaning, kayo po ay nag-a-agree na ibigay ang mga personal information at documents sa association. Kailangan nyo lang i-click ang I accept the PIPA agreement. At sa pinakababa naman nito ay ang RMT disclosure. Ito lamang ay nagsasaad na ang mga detalye na inyong ibinigay ay totoo. At wala pong refund ang registration na ito. I-click lamang ang I accept the RMT disclosure agreement. At pag okay na po, i-click lang ang submit. At ito na po ang lalabas sa inyong monitor. Thank you for submitting your application with CMM-OTA. We will be reviewing and sending instructions regarding within the next business days. O ayan guys, successful po ang ating registration. Pero hindi pa po nagtatapos dyan ang prosesong ito dahil sa susunod naman nating vlog, isi-share ko naman ang mismong kompletong pag-reply natin sa association at makuha ang ating membership ID na kakailanganin naman natin sa pag-register sa ating business permit. I think that's it for now. I'll see you again. Bye! That's it for now. Please don't forget to subscribe on my YouTube channel, Trip ni Mike. Like this video by clicking the thumbs up down below and hit the notification bell for more updates. Follow nyo na rin po ako sa social media accounts like Twitter and Instagram at Trip ni Mike. Like my Facebook page, Trip ni Mike. Thank you for watching. See you again!